Hello everyone, hello mga guys. Katapos na ng work namin guys, overtime na naman. Ito na nga, bumili ako ng skill with soft drinks guys. Kain tayo mga guys. Check natin yung laman ng busakil na tinatawag na paborito ng mga ibang lahi. Siyempre, isa na ako doon guys. Yan guys. Nasa 22 gram na ang nakolektang langis ng Coast Guard. Sa paligid naman ng yan yung laman ng busakil guys. May cucumber, mayroong eggplant, may fried french fries, and egg. Pero hindi pa matukoy kung gaano karami na ang tumagas. Let's eat mga guys. Wala na natin na nakatindig na trans. Tara guys, kain na tayo guys. Yummy. With soft drinks. For only 3 real lang mga guys. Isang busakil, busog na ako guys. Mabikit sa tiyan. Tumagas na langis. Yung impact po nito sa environment, i-assess natin. Hindi lang po yung volume, kundi ano yung naapektuhang ecosystem, yung waterways. At on that basis, may kaukulang equivalent naman yung mga penalties. At syempre po, dalaan po sa proseso. May mananagot po dito. Pero syempre po, titignan din po natin yung pinanggalingan ng insidente. Kino-consolidate pa namin itong mga nakukuha namin findings sa investigation, and from there doon tayo magko-conclude kung ano yung mga liabilities kung ano man, kung meron. Hindi pa rin nadedeklara ang fire out sa sunog sa Kenjan Complex, pero isang warehouse na lang ang may apoy kung saan may naka-impact na mga kahoy. Yummy. Kalan sa Kayori, 65 oras na ang nangyayaring sunog sa Kenjan Complex at ayon sa Bureau of Fire Protection ay posibleng mga alas 8 ng gabi ngayon ay posibleng maideklara na nila ang fire out. Nakatutok ngayon ang fire operation sa